Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang dudurog dito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liham sa kabanatang pinamagatang, ang una niyang napansin ay ang amoy. Hindi ito ang pamilyar na pabango ni Silakbo, ang mamahaling brand na siya mismo ang pumili para sa anibersaryo nila. Ito ay kakaiba. Matamis, halos nakakasulasok, at amoy ng kasinungalingan. Dumikit ito sa kwelyo ng suot nitong damit. Isang hindi nakikitang mantsa na tanging si Liham lang ang nakaaamoy. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong ni Liham. Isang pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Inabot niya ang briefcase ng asawa at maingat na inilapag sa mesa. "Nakakapagod, gaya ng dati," sagot ni Silakbo. Habang niluluwagan ang kanyang kurbabata, hinalikan siya nito sa pisngi. Isang halik na malamig at mabilis. Isang obligasyong matagal nang nawala ng init. Bigla ang meeting kasama ang mga bagong investors. "Pasensya na, kung ngayon lang ako." Hindi tumingin sa mata ni Liham si Silakbo. Sa halip, ang mga mata nito ay nasa hapag-kainan na, kung saan nakahain ang paborito nitong bistek Tagalog na kanina pa lumamig. Pinagmasdan ni Liham ang bawat kilos ng kanyang asawa. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin, ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang nagsasali ng tubig sa baso. Kilala niya si Silakbo. Kabisado niya ang bawat linya sa mukha nito, ang bawat pagbabago sa tono ng boses nito. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na nagsisinungaling na naman ito. Hindi na lang niya ito pinansin. Sa loob ng marangyang Villa Makiling, natutunan ni Liham na maging isang mahusay na aktres. Siya ang perpektong asawa, ang mapagmahal na ina, ang ginang ng tahanan na walang bahid ng kapintasan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay isang pusong unti-unting binabasag. Matapos ang hapunan na puno ng katahimikan, pumanhik si Liham sa silid ng kanilang kambal na anak. Natutulog na sina Huni at Sinag, ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kamalay-malay, salamat na unti-unting sumisira sa kanilang tahanan. Hinaplos ni Liham ang buhok ng mga ito, isa-isa. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang dahilan para magpatuloy. "Hindi ko hahayaang masaktan kayo," bulong niya sa hangin. Isang pangakong tanging siya lang ang nakarinig. Nang bumalik siya sa kanilang silid, wala na si Silakbo. Narinig niya ang mahinang agos ng tubig mula sa banyo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng laptop sa kanyang study table. May isang bagay na bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Binuksan niya ang kanyang email. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap siya ng isang automated financial report mula sa Sinagtala Holdings, ang kumpanyang pamana ng kanyang yumaong ama na si Dakila. Bilang isa sa mga board members, may access siya sa mga ganitong dokumento. Noong una, hindi niya ito pinansin. Ngunit may isang email na particular na kumuha ng kanyang atensyon. Isang ulat ng malaking fund transfer, 100 milyong piso, inilipat sa isang subsidiary na hindi pamilyar sa kanya. Ang mas nakapagtataka, ang transaksyon ay inaprubahan mismo ni Silakbo bilang CEO para sa isang espesyal na proyekto sa Singapore. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Bakit hindi ito nabanggit ni Silakbo sa kanya? Habang tinititigan niya ang mga numero sa screen, biglang tumigil ang tunog ng tubig mula sa banyo. Narinig niya ang mahinang boses ni Silakbo. May kausap ito sa telepono. Dahan-dahan, walang ingay na tumayo si Liham. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at maingat na naglakad papalapit sa pinto ng kanilang silid na bahagyang nakaawang.
Sumilip siya sa dilim ng pasilyo patungo sa pinto ng study room ni Silakbo. Doon, narinig niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa kanyang mundo. Oo, Dayang, malapit na, sabi ni Silakbo sa malambing na boses, isang tono na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Nakausap ko na ang bangkon, ang kailangan na lang ay ang pirma niya. Pagkatapos nito, atin na ang Singapore. May sinabi ang babae sa kabilang linya na hindi niya narinig. Huwag kang mag-alala. Mahal, pagpapatuloy ni Silakbo. Walang alam si Liham, masyado siyang abala sa pagiging perpektong asawa. Hindi niya mapapansin. Sa susunod na linggo, magkasama na tayo sa bago nating buhay. Bago nating buhay. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Liham na parang punyal. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang amoy ng pabango, ang malamig na halik, ang mga biglaang meeting, ang pera, ang Singapore, si Dayang. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang larawan ng karumal-dumal na pagtataksil. Nang marinig niyang ibinabana ni Silakbo ang telepono, mabilis siyang bumalik sa kanilang silid, humiga sa kama, at nagtalukbong ng kumot. Nagpanggap siyang tulog. Ngunit sa ilalim ng kadiliman, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang kanyang unan ay nabasa na sa kanyang tahimik na pag-iyak. Hindi ito ang katapusan, naisip niya. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At sa giyerang ito, sisiguraduhin niyang hindi siya ang matatalo. Ang mga luhang dumaloy sa pisngi ni Liham habang siya'y nakahiga sa dilim ay hindi mga luha ng bagong pagkakatuklas. Ang mga ito ay luha ng 6 na buwan ng pagtitiis. 6 na buwan ng pagpapanggap. 6 na buwan ng pagkuyom ng kamao sa tuwing hahalikan siya ng kanyang asawa. Ng pagngiti sa harap ng mga kasinungalingan nito. Ng pagplano sa isang ganting hindi nito kailanman inaasahan. Ang sakit na naramdaman niya kagabi habang naririnig ang boses ni Silakbo na kausap si Dayang ay isang alaalang matagal na niyang kinikimkim. Isang sugat na pilit niyang tinatakpan sa loob ng 180 araw. 6 na buwan ang nakalipas, maaga siyang umuwi mula sa spa. Masama ang kanyang pakiramdam kaya't minabuti na niyang magpahinga. Tahimik ang Villa Makiling. Ang kambal ay nasa eskwela pa at ang mga katulong ay abala sa kanilang mga gawain sa ibaba. Akala ni Silakbo ay nasa labas pa siya hanggang gabi. Dumaan siya sa study room nito para kumuha ng isang libro nang marinig niya ang boses ng asawa mula sa nakaawang na pinto ng banyo sa loob ng kanilang kwarto. May kausap ito sa video call at narinig niya ang pangalan na sisira sa lahat. Dayang, konting tiis na lang, sabi ni Silakbo. Ang boses ay puno ng pananabik. Pinaplano ko na ang lahat, ang Sinagtala Holdings. Madali kong makukuha ang tiwala ni Liham. Sa oras na malipat ko ang pondo, wala nang makakapigil sa atin. Nanlamig si Liham. Ang mga binti niya ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader. Ang kamay ay nakatakip sa bibig upang pigilan ang isang hiyaw na gustong kumawala. Sigurado ka ba dyan, Silakbo? Paano ang mga anak mo? Tanong ng boses ng babae sa kabilang linya, may bahid ng panunuya. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa kanyang asawa. Ang mga bata, maiiwan sila sa ina nila. Si Liham na ang bahala sa kanila. Ang mahalaga ay ang kinabukasan natin. Noong araw na yon, gumuho ang mundo ni Liham. Ang 10 taon ng kanilang pagsasama, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, ang pamilyang inakala niyang perpekto, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Nagkulong siya sa banyo ng panauhin at doon umiyak ng walang tunog. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas, hanggang sa ang natira na lang ay isang malalim at malamig na galit. Nang tumingin siya sa salamin,
Nakita niya ang isang babaeng wasak. Ngunit sa likod ng luhang iyon, nakita niya ang mga mata ng kanyang ama, si Dakila. Isang lalaking hindi kailanman sumuko sa anumang laban. At nakita niya ang mga mukha ni Nahuni at Sinag, ang dalawang anghel na nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang paghihinagpis ay naging determinasyon. Ang sakit ay naging sandata. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang plano. Ang unang hakbang ay ang pagpapanggap. Naging mas malambing siya kay Silakbo. Mas mapagbigay. Ipinakita niya ang isang bersyon ng sarili na mas nangangailangan ng atensyon nito. Isang asawang takot na maiwan. At naniwala si Silakbo. Ang kanyang pagiging kampante ang naging pinakamalaking kahinaan niya. Habang abala ito, sa pag-iisip na siya ang nagkokontrol ng sitwasyon, si Liham naman ay tahimik na kumikilos. Lihim siyang nag-install ng isang recording software sa computer ng pamilya. Bawat gabi, kapag tulog na ang lahat, pinakikinggan niya ang mga pag-uusap ni na Silakbo at Dayang. Mga pag-uusap na puno ng kanilang mga pangarap na itinayo sa abo ng kanyang puso. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanya, ngunit bawat isa ay ebidensyang kanyang iniipon. Pagkatapos ng isang buwan, kinontak niya si Attorney De Guzman, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama. Sa isang tahimik na kapihan, isinalaysay niya ang lahat. Hindi siya hinusgahan ng matandang abogado. Sa halip, nakita niya sa mga mata nito ang paghanga at suporta. Gagawin natin ang lahat para maprotektahan ka, ang iyong mga anak, at ang pamana ng iyong ama. Sabi nito sa kanya. Kumuha sila ng isang private investigator. Sa loob ng sumunod na mga buwan, binuo nila ang isang kasong hindi matitibag. Sinubaybayan nila ang bawat galaw ni Silakbo, bawat transaksyon sa bangko, bawat pag-uusap nila ni Dayang. Ang lahat ng ebidensya ay maingat na itinago, naghihintay ng tamang panahon. Kaya't ang mga luha ni Liham ngayong gabi ay hindi na para sa nawalang pag-ibig. Ito ay para sa bigat ng 6 na buwang pagbabalat kayo. At ito ay para sa nalalapit na katapusan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Pinunasan niya ang kanyang mukha at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang tahimik na hardin ng Villa Makiling sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang lahat ng ito, ang bahay, ang yaman, ang pangalan, handa na niyang iwan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Attorney De Guzman. Ang laman ng mensahe ay simple, ngunit ito ang hudyat na hinihintay niya. Mayroon na tayong lahat ng kailangan natin, Ginang Liham. Hinihintay na lang natin ang huling galaw niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liham. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tapos na ang paghihintay. Malapit nang bumagsak ang kurtina. At sa huling yugto ng kanilang dula, sisiguraduhin niyang siya ang magdidikta ng katapusan. Pinagmasdan ni Silakbo si Liham mula sa pintuan ng kusina. Naroon ang kanyang asawa, matiyagang tinutulungan si Sinag sa assignment nito, habang si Huni naman ay nakakapit sa laylayan ng damit niya. Ang perpektong larawan ng isang ina, isang asawa, isang ngiting mapangutya ang sumilay sa labi ni Silakbo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kawawa, naisip niya. Kawawang Liham, masyadong mabuti, masyadong mapagtiwala. Sa loob ng 10 taon, ginampanan nito ang papel bilang asawa niya ng walang kapaguran. Inalagaan siya, minahal siya, at ibinigay sa kanya ang lahat. Ibinigay nito sa kanya ang tiwala nito ng buong buo. Isang tiwalang malapit na niyang durugin nang walang bakas ng pagsisisi. Nitong mga huling 6 na buwan, napansin niya ang pagbabago dito. Tila mas naging malambing ito, mas nangangailangan ng kanyang atensyon. Palagi itong nakayakap, palaging naghahanap ng kanyang halik.
Noong una, kinabahala niya ito. Baka may nararamdaman na ito. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Ito ay desperasyon, hindi suspetsa. Ito ang kilos ng isang babaeng takot na iwanan. At yun mismo ang kailangan niya para magtagumpay ang kanyang plano. Huminga siya ng malalim. Ipininta ang isang pagod, ngunit mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. At pumasok sa kusina. Nandito na ako, anunsyo niya. At agad na sinalubong ng yakap ng kanyang kambal. Hinalikan niya ang mga ito. Hinalikan si Liham sa noo. At umupo para sa isang hapunan na puno ng mga kwentuhan tungkol sa eskwela at mga pangarap ng mga bata. Buong gabi, gumanap siya bilang perpektong ama at asawa habang ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang mamahaling hotel suite sa kabilang panig ng syudad. Nasa tabi ni Dayang. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay. Ang dahilan niya, isang mahalagang board meeting. Ang totoo, isang selebrasyon. Pagbukas niya ng pinto ng hotel suite, sinalubong siya ng mga braso ni Dayang. Ang pabango nito ay tila isang pangako ng isang bagong buhay. Akala ko hindi ka na darating, sabi nito. Ang boses ay may halong pananabik at pagkainip. Hindi pwedeng hindi, sagot ni Silakbo, habang ang mga labi nila ay nagtagpo sa isang mapusok na halik. Ito na ang huling paghihintay. Mahal, malapit na. Nagsalin sila ng champagne sa 2 baso at tumayo sa tabi ng malaking bintana. Tanaw ang buong syudad. Para sa atin, sabi ni Dayang, itinaas ang kanyang baso. Para sa Singapore, para sa buhay na dapat ay sa atin. Para sa atin, ulit ni Silakbo, at pinag-umpog ang kanilang mga baso. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, nakita ni Silakbo ang kislap ng pag-aalala sa mga mata ni Dayang. Silakbo, kailan mo ba talaga gagawin? Tanong nito. Bawat araw na lumilipas, mas lalong delikado. Paano kung may makaalam? Paano kung malaman ni Liham? Isang malakas na tawa ang kumawala kay Silakbo. Si Liham! Dayang, mahal, kilala ko ang asawa ko. Ang mundo niya ay umiikot lang sa bahay na ito at sa mga anak namin. Wala siyang kaalam-alam sa mundo ng negosyo. Isa siyang santo sa loob ng isang palasyo. Maniwala ka? Hindi niya malalaman. Pero kailangan na nating kumilos. Giit ni Dayang, ang pagkainip ay hindi na maitago. Nakahanda na ang lahat. Ang accounts, ang mga papeles, ang paglipat ng assets. Ikaw na lang ang kulang. Ang pera na lang. Alam ni Silakbo na tama ba ito? Panahon na. Ito na ang huling hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang mapagmataas na ngiti ay napalitan ng isang seryoso at bahagyang nag-aalalang ekspresyon. Ang perpektong maskara ng isang negosyanteng may mabigat na pasanin. Idinayal niya ang numero ni Liham. Mahal, sabi niya nang sumagot ito. Ang boses ay sadyang pinatabang. Sana hindi kita naiistorbo. Hindi naman, mahal. Katatapos lang kumain ng mga bata. May problema ba? Tanong ni Liham. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Perpekto. May isang malaking pagkakataon, Liham. Isang once-in-a-lifetime investment opportunity sa Singapore, pero kailangan kong kumilos agad. Bukas na bukas din. Gumawa siya ng isang artipisyal na buntong hininga. Ang problema, kailangan ng malaking halaga. Cash. 100 milyong piso. Natahimik ang kabilang linya. Sa isang segundo, kinabahan si Silakbo. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang sagot na hinihintay niya. 100 milyon, ulit ni Liham, may panginginig sa boses. Malaking pera yan, Silakbo. Alam ko, mahal, pero ito na ang mag-aangat sa atin. Para ito sa kinabukasan ng mga bata. Doble, triple ang babalik sa atin. Magtiwala ka sa akin. Ito na ang kanyang huling baraha, ang paggamit sa kanilang mga anak. Muling nagkaroon ng katahimikan at pagkatapos, oo naman, mahal.
Sagot ni Liham. Ang boses ay tila basag ngunit puno ng pagsuko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa pamilya natin. Napangiti si Silakbo. Isang ngiting tagumpay. Isang ngiti ng bilyonaryong walang puso. Ibinaba niya ang telepono at hinarap si Dayang na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Sinabi ko sa'yo, sabi niya, habang hinahapit ito palapit sa kanya. Ganun lang kadali. Hindi niya alam na sa kabilang linya, sa tahimik na Villa Makiling, ang babaeng akala niya ay kawawa ay dahan-dahang nagpunas ng pekeng luha sa kanyang mga mata, habang ang isang malamig at determinadong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. 2 araw matapos ang tawag ni Silakbo, ang Villa Makiling ay napuno ng tunog ng musika at tawanan. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakaparada sa labas at ang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo at alta sosyedad ay nagkalat sa malawak na hardin. Hawak ang mga kopita ng champagne. Ito ay isang sorpresang birthday party para kay Silakbo. Isang engrandeng selebrasyon na si Liham mismo ang nagplano. Nang unang sinabi ni Liham kay Silakbo ang tungkol dito, tumutol ito. Mahal, hindi na kailangan, sabi nito, halatang naiinis. Alam mong paalis ako. Marami pa akong dapat asikasuhin. Ngunit ngumiti lang si Liham ng buong tamis. Kaya nga mahal, sagot niya, habang inaayos ang kurbata nito. Isang huling salo-salo bago ka umalis. Isang paalam mula sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Para may baon kang magagandang alaala sa iyong biyahe. Hindi na nakatanggi si Silakbo. Paano siya tatanggi sa isang asawang ang tanging hangad lang ay mapasaya siya? Isa pa, ito ang perpektong pagkakataon para ipakita sa lahat na ang kanilang pamilya ay matatag. Na ang kanyang pag-alis ay isang normal na business trip. Isa itong perpektong alibay. Kaya ngayon, narito si Silakbo, nakatayo sa gitna ng selebrasyon, tumatanggap ng mga pagbati habang ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap kay Liham. Nakita niya ito sa di kalayuan, ang reyna ng gabi, suot ang isang eleganteng pulang bestida. Nakikipag-usap ito sa mga bisita nang may ngiti sa mga labi, isang ngiting nagtatago ng libu-libong sikreto. Dumating ang oras ng talumpati. Inanyayahan ni Liham ang lahat na tumahimik at umakyat siya sa isang maliit na entablado kasama ang kanyang kambal. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito para ipagdiwang ang buhay ng pinakamamahal kong asawa, si Silakbo. Tumingin siya ng diretso kay Silakbo, isang tingin na puno ng kahulugan. Mahal, sa loob ng 10 taon, ikaw ang naging mundo ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa lahat, ang ating 2 anghel. Hinaplos niya ang buhok ni Nahuni at Sinag. Sa iyong pag-alis, para sa isang napakahalagang misyon para sa kinabukasan ng ating pamilya. Gusto kong malaman mo na lagi kaming narito, naghihintay at sumusuporta sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Silakbo at lumapit sa entablado para yakapin ang kanyang pamilya. Naramdaman niya ang pagkailang. Ang mga salita ni Liham ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang budhi kung mayroon man siyang natitira. Ngunit sa mata ng lahat, sila ang perpektong pamilya. Habang abala ang lahat sa pagbabalik sa kanilang mga usapan, isang waiter ang lumapit kay Liham na may dalang tray ng inumin. Ngunit sa ilalim ng tray, may isang maliit na bagay na iniabot ito sa kanya ng walang nakakapansin. Salamat, mahinang sabi ni Liham. Tumangulang ang waiter, isang lalaking hindi talaga waiter, kundi ang private investigator na si Mang Tonyo, at tahimik na umalis. Sa kamay ni Liham ngayon ay isang maliit na USB flash drive, ang huling piraso ng ebidensya.
Mga kopya ng bank statements mula sa isang offshore account sa pangalan ni Dayang Mercado kung saan unti-unting inililipat ang mga ninakaw na pera mula sa sinagtala. Sa isang sulok ng hardin, nakatayo ang matandang Yaya Ginhawa, pinagmamasdan si Liham. Sa lahat ng tao sa Villa Makiling, siya lang ang nakakaramdam na may mali. Nakikita niya ang kalungkutan sa likod ng mga ngiti ng kanyang alaga. Nakikita niya ang bigat sa mga balikat nito, ngunit hindi siya nagsasalita. Naghihintay lang siya, handang saluhin si Liham kapag kailangan nito. Nang makahanap ng pagkakataon, hinila ni Silakbo si Liham sa isang madilim na bahagi ng hardin, malayo sa mga bisita. "Ano ba itong ginagawa mo, Liham?" Inis na tanong niya. "Bakit kailangan pa ng ganitong eksena?" Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng takot si Liham. Tumingala siya at tinitigan ang kanyang asawa. Ang mga mata ay malamig at hindi mabasa. "Gusto ko lang magkaroon ka ng magandang alaala sa atin bago ka tuluyang umalis." Sabi niya, ang bawat salita ay may dalang bigat. Para kahit nasaan ka man, hindi mo makakalimutan ang pamilyang iniwan mo. Natigilan si Silakbo. May kakaiba sa tono ni Liham, ngunit bago pa siya makapag-isip, muling ngumiti ito ng matamis at bumalik sa mga bisita. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib. Isinantabi niya ito. Pagod lang siguro. O guilt. Hindi mahalaga. Bukas, lahat ng ito ay magiging isang malayong alaala na lang. Nang matapos ang gabi at makaalis na ang huling bisita, tuluyan nang nawala ang pagpapanggap sa pagitan nilang dalawa. Habang nag-aayos si Liham sa kanilang silid, lumapit si Silakbo mula sa likuran. "Bukas na ang alis ko," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. "Ihanda mo na ang pera." Hindi lumingon si Liham. Tumango lang siya habang nakatingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin. "Nakahanda na ang lahat," sagot niya. "Lahat ng kailangan mo, nakahanda na." Malayo sa marangyang selebrasyon sa Villa Makiling, sa isang malapalasyong condominium unit sa Bonifacio Global City, nakaupo si Dayang Mercado habang nakatingin sa kumikinang na syudad mula sa kanyang bintana. Isang baso ng mamahaling alak ang hawak niya, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Nasa kanyang telepono ang kanyang atensyon. Tinitingnan niya ang mga litratong nagkalat sa social media mula sa birthday party ni Silakbo. Bawat litrato ni Liham, nakangiti, elegante, napapaligiran ng mga mayayamang kaibigan, kapiling ang perpektong pamilya, ay parang langis na ibinubuhos sa apoy ng kanyang inggit. "Santa Santita," bulong niya sa sarili. Isang mapanlait na ngisi ang gumuhit sa kanyang perpektong pulang mga labi. Ang martir na asawa. Kung alam mo lang, Liham, kung alam mo lang na ang paraisong kinatatayuan mo ay malapit nang maging akin. Para kay Dayang, si Liham ay hindi isang karibal. Isa itong sagabal. Isang simbolo ng lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Isang magandang pangalan. Isang minanang yaman. Isang buhay na hindi niya kinailangang paghirapan. Hindi na siya makapaghintay. Ang bawat araw na kasama pa ni Silakbo si Liham ay isang insulto sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ito. "Nakita ko ang mga litrato," sabi niya agad. Walang paligoy-ligoy nang sagutin ni Silakbo ang tawag. "Mukhang masaya ka masyado sa piling ng pamilya mo." Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Silakbo sa kabilang linya. "Dayang, alam mong para sa palabas lang ang lahat ng ito. Huwag na nating pag-awayan." "Hindi ako nakikipag-away, Silakbo. Sinasabi ko lang na kailangan na nating bilisan." Giit niya. Ang boses ay tumaas. "Nakahanda na ba ang lahat? Ang pera? Ang mga tiket natin?" Oo, oo, bukas kakausapin ko na siya," sagot ni Silakbo. "Gaya ng napag-usapan, huwag kang mag-alala." Dapat lang, Silakbo, dahil pagod na akong maging sikreto. Pagod na akong maghintay sa isang bagay na dapat ay matagal ng akin. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot nito.
Lumakad siya patungo sa isang malaking salamin na sumasakop sa isang buong pader ng kanyang sala. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng hinulma ng hirap at pinatigas ng ambisyon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa kanyang nakaraan. Isang batang dayang, payat, nakasuot ng luma at punit-punit na uniforme. Nakatayo sa labas ng isang mansyon na kasing laki ng Villa Makiling. Nanonood siya habang ang isang batang babae, na kaedad niya, nakasuot ng magandang bestida, ay masayang naglalaro sa hardin kasama ang yaya nito. Naramdaman niya ulit ang pamilyar na kirot sa kanyang tiyan, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding inggit. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay hindi lang basta semento. Ito ay isang pader na gawa sa pera at oportunidad. Nang araw na yon, isinumpa niya sa sarili. Hinding-hindi na siya babalik sa putik. Gagamitin niya ang lahat, ang kanyang ganda, ang kanyang talino, ang kanyang katawan, para akyatin ang pader na yon at ang kininang buhay na nasa kabilang panig. At sisilakbo ang kanyang naging gintong hagdan. Nakilala niya ito sa isang business event. Nakita niya agad ang pagkagutom sa mga mata nito. Isang pagkagutom, hindi lang para sa babae, kundi para sa mas malaking kapangyarihan at yaman. Nakita niya ang lamat sa perpektong pagsasama nila ni Liham. At ginamit niya iyon. Inakit niya ito, hindi lang sa kanyang ganda, kundi sa pangako ng isang buhay na walang preno, walang limitasyon, isang buhay na hindi kayang ibigay ng konserbatibong si Liham. Bumalik siya sa kasalukuyan, iwinaksi ang mga alaala ng kahapon. Ang batang babae sa labas ng bakod ay matagal nang patay. Ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ngayon ay isang maninila, isang ahas sa paraiso. Hinaplos niya ang kanyang refleksyon sa malamig na salamin. Akin na ang lahat ng ito. Bulong niya, ang boses ay puno ng kasakiman. Ang pera, ang kapangyarihan, ang buhay na yon. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Akin ka na, silakbo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hudyat ng isang bagong mensahe. Kinuha niya ito. Galing kay Silakbo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Binuksan niya ang mensahe. Handa na. Bukas, magbabago na ang buhay natin. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang huling araw ng paghihintay. Bukas, sisirain na nila ang paraiso ni Liham at mula sa mga abo nito, itatayo niya ang sarili niyang kaharian. Araw ng pag-alis, ang araw ng katapusan. Maagang umalis ng bahay si Liham. Nagpaalam siya kay Silakbo na pupunta siya sa bangko para asikasuhin ang investment nito. Ngumiti lang si Silakbo, isang ngangiting hindi maitago ang kasabikan, at hinalikan siya sa noo. Mag-iingat ka, mahal. Ito na ang simula ng lahat. Oh, sagot ni Liham. Ang boses ay walang emosyon. Ito na ang simula. Ngunit hindi sa bangko ang una niyang destinasyon. Nagpunta siya sa isang maliit at tahimik na kapihan kung saan naghihintay na si Attorney De Guzman. Inabot niya rito ang USB na nakuha niya noong gabi ng party. Nandyan na ang lahat, sabi ni Liham. Ang mga huling ebidensya. Tumango ang abogado. Ang muka ay seryoso. Naihanda ko na ang lahat ng papeles, ginang Liham. Ang arrest warrant ay nakahanda na rin. Hinihintay na lang ang senyalis mo. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Tumingin si Liham sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad, abala sa kani-kanilang buhay. Sa isang saglit, nag-isip siya. Maaari pa siyang umatras. Maaari niyang hayaan na lang si Silakbo na umalis. Maaari niyang piliin ang tahimik na daan. Ngunit pagkatapos, ay nakita niya ang mukha ng kanyang ama sa kanyang isipan at narinig ang tawa ng kanyang mga anak. Hindi. Hindi ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa katarungan. Opo, attorney, sabi niya ng buong determinasyon. Sigurado na ako.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo si Liham sa bangko, ngunit hindi para maglabas ng 100 milyong piso. Kumuha lang siya ng maliit na halaga, sapat para sa mga gastusin niya sa mga susunod na araw. Ang malaking halaga na tinutukoy ni Silakbo ay matagal nang na-secure ni Attorney De Guzman, protektado mula sa kasakiman ng kanyang asawa. Pag-uwi niya sa Villa Makiling, sinalubong siya ng katahimikan. Nasa eskwela pa ang mga bata. Si Silakbo naman ay abala sa pag-empake sa kanilang silid. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang umakyat sa attic. Ang bodega ng mga lumang gamit, ang libingan ng mga alaala. Amoy alikabok at kahoy ang lugar. Binuksan niya ang ilaw at tumambad sa kanya ang mga kahon na puno ng nakaraan. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang malaking pulang maleta. Ang maletang ginamit nila ni Silakbo sa kanilang honeymoon. Kinaladkad niya ito papunta sa gitna ng silid at binuksan. Isa-isa, sinimulan niyang punuin ang maleta. Hindi ng pera, kundi ng mga piraso ng kanilang nasirang pagsasama. Ang una niyang inilagay ay ang kanilang wedding album. Hinaplos niya ang litrato nila sa pabalat. 2 taong masaya, puno ng pangarap, walang kamalay-malay sa kasinungalingang naghihintay. Isinara niya ito ng may bigat sa puso at inilapag sa ilalim ng maleta. Sumunod ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga unang love letters ni Silakbo para sa kanya. Ang mga sulat na puno ng matatamis na pangako na ngayon ay wala ng halaga. Ibinuhos niya ang mga ito sa loob. Pagkatapos ay ang unang pares ng sapatos ni Nahuni at Sinag. Maliliit, kulay puti. Mga simbolo ng pamilyang sabay nilang binuo. Isang pamilyang winasak din nito. Bawat bagay na inilalagay niya ay may dalang alaala, isang kirot. Ang paboritong libro na sabay nilang binasa. Ang tiket ng una nilang sine. Ang pinatuyong bulaklak mula sa una nilang anibersaryo. Ang maleta ay unti-unting napupuno ng bigat ng kanilang nakaraan. Habang siya ay abala, hindi niya namalayan ang pagpasok ni Yaya Ginhawa. "Liham, anak, anong ginagawa mo rito sa itaas?" Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Napalingon si Liham. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ng Yaya habang nakatingin ito sa mga gamit na inilalagay niya sa maleta. Isang maliit at malungkot na ngiti ang binigay ni Liham. "Nagliligpit lang po ng mga basura, Yaya," sagot niya. Mga bagay na hindi na dapat itinatago. Hindi na nagtanong pa si Yaya Ginhawa. Tumango na lang ito at lumabas. Ngunit alam ni Liham na naiintindihan nito sa isang paraang hindi na kailangan ng salita, na may malaking magaganap. Sa ibabaw ng lahat ng mga alaala, inilagay ni Liham ang isang makapal na folder. Sa loob nito ay mga kopya ng lahat ng ebidensya, mga bank statement, mga recording ng pag-uusap, mga litrato ni Silakbo at Dayang. At sa pinakaibabaw ng lahat, isang sobre. Sa loob nito ay isang maikling sulat, isinulat ng sarili niyang kamay. Ang kanyang huling liham para kay Silakbo. Isinara niya ang maleta. Ang tunog ng 2 lock na nagsara ay tila isang hatol, isang tuldok sa kanilang kwento. Binuhat niya ito. Mabigat. Hindi dahil sa mga gamit sa loob, kundi dahil sa bigat ng 10 taong kasinungalingan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Silakbo. Ang boses nito sa kabilang linya ay pununo ng hindi maitagong pananabik. "Nasaan ka na?" "Papunta na ako dyan para kunin ang maleta." Huminga ng malalim si Liham. Pinatatag ang kanyang boses. "Nasa sala ako. Naghihintay sa'yo." Nang bumaba si Silakbo mula sa kanilang silid, suot ang damit na pang-alis, natagpuan niya si Liham sa kusina. Tinatapos ihanda ang hapagkainan. Sa isang sulok ng malawak na sala, nakatayo ang pulang maleta. Tahimik, mabigat, at tila isang pangako. Walang karangyaan sa hapag. Isang simpleng sinigang na hipon, kanin, at isang pitsel ng malamig na tubig. Ito ang paborito niyang pagkain
Noong nagsisimula pa lang sila, noong ang kanilang pagmamahalan ay simple at totoo. Ang pagpili ni Liham sa ulam na ito ay isang tahimik na paalala, isang huling suntok na hindi man lang naramdaman ni Silakbo. Wow! Sinigang! Sabi ni Silakbo. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ang sarap naman ang naisip mo, mahal. Naupo siya sa hapag. Ang bawat kilos niya ay nagmamadali. Ang isip niya ay nasa biyahe na, nasa Singapore, nasa mga braso ni Dayang. Ang hapunang ito ay isa na lang pormalidad na kailangan niyang tapusin. Tahimik na nagsimula silang kumain. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo, isang makapal na kumot ng mga hindi sinasabing salita at mga nakatagong katotohanan. Sinubukan ni Liham na basagin ang katahimikan. Tumingin siya sa asawa, ang kanyang muka ay kalmado. Magtatagal ka ba sa Singapore? Tanong din niya. Isang simpleng tanong na may bigat ng 1,000 kasinungalingan. Hindi siya tiningnan ni Silakbo. Abala ito sa paghimay ng hipon. Depende sa takbo ng negosyo. Sagot nito, isang sagot na matagal na niyang inensayo. Maaring ilang linggo o baka ilang buwan. Huwag kayong mag-alala. Tatawag ako palagi. Tatawag? Naisip ni Liham. Kanino? Sa amin o sa mga abogadong hahabol sa'yo? Ngunit isang tipid ng ngiti lang ang isinagot niya. Biglang bumukas ang pinto ng dining room at pumasok ang kambal. Suot ang kanilang mga pajama. Daddy! Sabay nilang sigaw at tumakbo para yakapin ang kanilang ama. Agad na nagbago ang anyo ni Silakbo. Ang pagkainip ay napalitan ng isang pekeng pagmamahal. Niyakap niya ang mga anak. Kinarga ang mga ito sa kanyang mga tuhod. Oh, mga prinsesa ko, dapat tulog na kayo ha? Daddy, aalis ka na po ba? Tanong ni Huni. Ang mga mata ay nalulungkot. Kailan ka po babalik? Dugtong naman ni Sinag. Hinalikan ni Silakbo ang mga ito sa noo. Saglit lang si Daddy. May aasikasuhin lang na importanteng trabaho. Pagsisinungaling niya ng walang kakurap-kurap. Pagbalik ko, may dala akong maraming pasalubong. Anong gusto niyo? Pinanood ni Liham ang eksena sa kanyang harapan. Isang ama na nangangako sa mga anak na wala siyang balak balikan. Dito, sa sandaling ito, tuluyan nang namatay ang anumang natitirang awa sa kanyang puso. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang lalaking pinakasalan niya. Isa na itong estranghero, isang halimaw na nakasuot ng pamilyar na mukha. Sige na mga anak, bumalik na kayo sa kwarto. Hayaan niyo nang mag-usap si Mommy at Daddy, sabi niya sa malumanay na boses. Matapos halikan muli ang ama, malungkot na umalis ang kambal. Naiwan na naman silang dalawa sa katahimikan. Tapos na silang kumain. Tumayo si Silakbo, halatang hindi na mapakali. Oras na. Tumayo na rin si Liham at hinarap ito. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa. Hinanap niya ang lalaking minahal niya, ngunit wala na siyang makita. Mag-iingat ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at walang panginginig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Sana mahanap mo ang totoong kaligayahan na hinahanap mo. Natigilan si Silakbo. May kakaiba sa paraan ng pagkakasabi ni Liham noon. Ito ay hindi isang simpleng habilin. Ito ay tila isang hatol. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi sa isip. Nagiging emosyonal lang ito. Ngumiti siya. Salamat. Mahal. Alagaan mong mabuti ang mga bata. Tumango si Liham. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang tingin sa pulang maleta sa sulok. Itinuro niya ito. Heto na, sabi niya. Ang lahat ng kailangan mo. Ang mga mata ni Silakbo ay nagningning. Lumakad siya papalapit sa maleta na parang ito ang banal na kopita. Hinawakan niya ang hawakan at sinubukang iangat. Mabigat, naramdaman niya ang bigat nito at isang malapad na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha.
Ito na yon. Ang bigat ng 100 milyong piso. Ang bigat ng kanyang bagong buhay. Hindi niya alam na ang bigat na kanyang nararamdaman ay hindi ang bigat ng pera. Ito ang bigat ng mga sirang pangako, ng mga durog na pangarap, at ng katarungang malapit ng maningil. Nakatayo sila sa malaking pinto ng Villa Makiling. Ang gabi ay malamig at tahimik, tila naghahanda sa bagyong paparating. Hawak ni Silakbo ang hawakan ng pulang maleta sa isang kamay at ang kanyang carry-on bag sa kabila. Oras na para umalis. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya si Liham na yakapin ang kanilang mga anak. Pinuntahan niya ang mga ito sa kanilang silid para sa huling paalam. Matulog na kayo mga prinsesa. Paggising nyo, nasa biyahe na si Daddy. Sabi niya habang hinahalikan ang mga ito sa noo, isa-isa. I love you, Daddy. Sabay na sabi ng kambal. Isang panandaliang kirot ang tumagos sa puso ni Silakbo. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang sumisigaw, nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ang mga inosenteng mukha ng kanyang mga anak, paano niya magagawang iwan ang mga ito? Ngunit ang tinig na yon ay mabilis na nilunod ng isa pang tinig. Isang tinig na mas malakas, mas mapang-akit. Ang tinig ni Dayang, ang tinig na nangangako ng kalayaan, ng kayamanan, ng isang buhay na walang responsibilidad. Mabilis niyang iwinaksi ang guilt. Sapat na ang perang iiwan niya. Mabubuhay sila ng komportable. Iyon na lang ang mahalaga. Bumalik siya sa ibaba kung saan naghihintay si Liham. Nakatayo ito roon, payapa ang mukha, tila isang estatwa sa dilim. Walang luha, walang pagmamakaawa, isang bagay na bahagyang ikinainis ni Silakbo. Inaasahan niya ang mga luha, ang mga pakiusap. Ang katahimikan nito ay nakakabagabag. Aalis na ako, sabi niya. Tumangulang si Liham. Lumapit si Silakbo at yumakap. Isang yakap na malamig at walang buhay. Idinampi niya ang kanyang mga labi sa noo nito. Ito na ang huling halik. Sa ilalim ng pagdampi ng mga labi ni Silakbo, wala nang naramdaman si Liham. Wala na ang kilig na dati nagpapatibok ng kanyang puso. Wala na ang init na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ang tanging naramdaman niya ay ang lamig. Ang lamig ng katapusan. Nang halikan siya nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, hindi ang mukha ni Silakbo ang kanyang nakita, kundi ang isang pinto. Isang pinto na dahan-dahan niyang isinasara. Sa likod ng pintong yon ay ang 10 taon ng kanilang pagsasama, ang masasayang alaala, ang mga pangarap, ang sakit, ang pagtataksil. Lahat. Ito na ang kanyang pagpapaalam. Hindi sa lalaking nasa harapan niya, kundi sa buhay na minsan ay ininakala niyang sa kanya. Nang maghiwalay sila, tumingin si Silakbo sa kanyang mga mata. Marahil ay naghahanap ng huling patunay ng kanyang pagmamahal, isang huling piraso ng kanyang kahinaan. At para bigyan siya ng kapayapaan ng loob na kanyang kailangan para tuluyang umalis, ibinigay niya rito ang isang huling piraso ng kasinungalingan. Mag-iingat ka. Bulong niya na may bahagyang panginginig sa boses na kanyang inarte. Ngumiti si Silakbo, kontento na. Nakuha na niya ang gusto niya. Bago ito tuluyang tumalikod, humarap itong muli. Mahal kita, sabi nito. Ang mga salitang dati musika sa kanyang pandinig ay ngayon isa na lamang ingay na walang kahulugan. Hindi sumagot si Liham. Tinitigan niya lang ito. Tumalikod na si Silakbo at nagsimulang maglakad palayo. Hila-hila ang pulang maleta na naglalaman ng kanyang inaakalang kinabukasan. Ang tunog ng mga gulong nito sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Isang tunog ng paglisan, isang tunog ng katapusan. Hindi siya lumingon. Naiwan si Liham na nakatayo sa may pinto. Pinanood niya ang likod ng kanyang asawa habang ito'y papalayo, hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dilim sa labas. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito na papalayo, doon lang siya gumalaw. Dahan-dahan niyang isinara ang malaking pinto.
Ang tunog ng pagsara nito ay pinal at mabigat. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Isang hiningang maluwag, isang hininga ng kalayaan. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas si Yaya Ginhawa. May hawak na isang baso ng tubig. "Anak," sabi lang nito. Kinuha ni Liham ang baso at ngumiti sa matanda. Isang totoong nangiti sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. "Tapos na po, Yaya. Tapos na." Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula kay Attorney De Guzman. Maikli lang ang nakasulat, ngunit sapat na. Nasa airport na ang team. Nakaabang na rin ang mga pulis. Isang malamig na determinasyon ang gumuhit sa mukha ni Liham. Ngayon, magsisimula na ang tunay na palabas. Ang Ninoy Aquino International Airport ay abala gaya ng dati. Ngunit para kina Silakbo at Dayang, ang lahat ng ingay at gulo sa paligid ay tila hindi umiiral. Nasa loob sila ng kanilang sariling mundo. Isang bula ng tagumpay na malapit ng pumutok. Nakatayo si Dayang malapit sa malaking bintana ng exclusive business class lounge. Tanaw ang mga eroplanong nag-aabang sa tarmac. Suot niya ang isang eleganteng itim na damit at malalaking sunglasses, tila isang bituin sa pelikula na nagtatago mula sa publiko. Nang makita niya si Silakbo na papalapit, hila-hila ang isang pamilyar na pulang maleta, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sa wakas," sabi niya, sinalubong ito ng isang mabilis ngunit mapusok na halik. "Akala ko na traffic ka sa pagmamahal ng pamilya mo." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Silakbo. "Tapos na ang dramang iyon," sagot niya habang inilalapag ang maleta sa tabi ng kanilang upuan na parang isang tropeo. "Ngayon, tayo na lang." Naupo sila sa malambot na sofa, magkatabi. Sa harap nila ay isang mesang may 2 kopita ng champagne na kanina pa naghihintay. "Naka-check-in na ako para sa ating dalawa," sabi ni Dayang, habang inaabot kay Silakbo ang mga boarding pass. "First class, syempre. Walang ibang nararapat para sa atin." Kinuha ni Silakbo ang mga ito at tinitigan ang destinasyon. Singapore. Ang pangalan ng syudad ay tila isang pangako. Isang pangako ng bagong simula, ng walang hanggang kayamanan, at ng buhay na kasama si Dayang. "Perpekto," sabi niya, at itinaas ang kanyang kopita. "Para sa Singapore." "Para sa atin," dugtong ni Dayang, at pinag-umpog ang kanilang mga baso. Ang tunog nito ay matinis at malutong. Isang tunog ng selebrasyon sa gitna ng papalapit na kapahamakan. Habang iniinom nila ang kanilang champagne, hindi nila mapigilang pagtawanan ang kanilang tagumpay. "Hindi ko pa rin maisip na ganun lang kadali," sabi ni Dayang habang umiiling. "Si Liham, ano sa tingin mo ang ginagawa niya ngayon? Umiiyak sa isang sulok?" Ngumisi si Silakbo. "Marahil, o baka naman nagdarasal na bumalik ako. Ang hindi niya alam, ang tanging babalikan ko lang sa bansang ito ay ang mga bangungot na iniwan ko." Natawa silang pareho, isang tawang puno ng paghamak. Para sa kanila, si Liham ay isang talunan, isang karakter na tapos na ang papel sa kanilang kwento. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagbubunyi, ang mga mata ni Dayang ay bumaling sa pulang maleta. Isang kislap ng kasakiman ang dumaan sa kanyang mga mata. "Hindi ba natin sisilipin?" tanong niya. Ang boses ay parang isang batang sabik na buksan ng regalo. "Gusto kong makita. Gusto kong mahawakan ang kinabukasan natin." Ang ideya ay nakatutukso. Naisip din iyon ni Silakbo. Ang makita ang 100 milyong piso na nakalatag sa kanilang harapan bago sila sumakay sa eroplano. Ito ang magiging huling patunay ng kanilang tagumpay. "Sige," sabi niya. Hindi na rin makapaghintay. Tumingin sila sa paligid. Ang lounge ay hindi gaanong matao at ang kanilang pwesto ay nasa isang medyo pribadong sulok. Walang makakapansin. Maingat na inihiga ni Silakbo ang pulang maleta sa sahig sa kanilang harapan.
Ang bigat nito ay nagbigay sa kanya ng panibagong kumpirmasyon. Lumuhod siya sa harap nito. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa pananabik. "Handa ka na ba?" tanong niya kay Dayang na nakaluhod na rin sa tabi niya. Tumango si Dayang. Ang mga mata ay nakatutok sa maleta na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. "Buksan mo na, mahal," bulong niya. "Gusto kong makita ang kulay ng ating tagumpay." Huminga ng malalim si Silakbo. Ito na, ang sandaling pinakahihintay niya. Ang bunga ng lahat ng kanyang pagsisinungaling at pagpaplano. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga daliri sa dalawang silver na lock ng maleta. Ang malamig na metal ay tila nangungusap. Itinulak niya ang unang lock. Click! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na espasyo, mas malakas kaysa sa inaasahan. Itinulak niya ang pangalawang lock. Click! Nakatitig lang sila sa maleta. Ang kanilang mga puso ay malakas na kumakabog sa pananabik. Ang takip ay bahagyang umangat. Isang maliit na siwang. Ang kailangan na lang gawin ni Silakbo ay iangat ito. Ang hangin sa kanilang paligid ay tila huminto sa pag-ikot. Ang pananabik ay nasa kasukdulan. Sa isang huling, matagumpay ng ngiti kay Dayang. Dahan-dahang itinaas ni Silakbo ang takip ng pulang maleta. Inaasahan niya ang isang nakasisilaw na tanawin. Mga bundle ng pera, perpektong nakaayos, ang amoy ng bagong imprentang salapi. Ang inaasahan niya ay ang kulay ng kanilang tagumpay, ngunit ang bumungad sa kanila ay hindi kulay ng pera. Ito ay ang kupas na puti ng isang wedding dress. Sa ibabaw ng lahat, nakalatag ang isang pamilyar na litrato. Isang larawan mula sa kanilang kasal. Siya at si Liham, masaya, bata, at puno ng mga pangakong ngayon ay abo na. Ang nangiti sa mukha ni Silakbo ay biglang naglaho, napalitan ng lubos na pagkalito. "Ano? Ano ito?" bulong niya, hindi sa kung kanino man, kundi sa kanyang sarili. "Anong nangyayari?" tanong ni Dayang. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hinawi niya ang litrato, nagbabaka sakaling nasa ilalim nito ang pera. Ngunit ang nakita lang niya ay isang tumpok ng mga luma at walang kwentang bagay. Mga sulat, isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol, isang tuyong bulaklak. Ang pananabik sa kanilang mga mukha ay mabilis na napalitan ng pagkatulala at pagkatapos ay nang papalaking sindak. "Nasaan ang pera, Silakbo?" sigaw ni Dayang. Ang kanyang boses ay tumaas at tuminis. Sinimulan niyang kalmutin ang loob ng maleta. Hinahagis ang mga alaala ni Liham sa sahig. "Nasaan? Sinungaling ka. Niloko mo ako." Ngunit si Silakbo ay hindi na nakikinig. Ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang folder at isang sobre na nakapatong sa ibabaw ng lahat. Kinakabahang kinuha niya ang sobre. Nakasulat sa labas nito ang kanyang pangalan. Sa pamilyar na sulat kamay ni Liham. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito at inilabas ang isang pirasong papel. Silakbo. Kung binabasa mo ito, marahil ay hinahanap mo ang iyong 100,000,000. Pasensya na, pero hindi mo ito mahahanap sa loob ng maletang ito. Dahil ang 100,000,000 na ninakaw mo ay hindi kayang tumbasan ang halaga ng bawat isang bagay na nasa loob niyan. Ang halaga ng pamilyang sinira mo. Hindi ito nabibilang sa pera. Ito ang huli kong liham para sa'yo. Ang laman ng maletang ito ay hindi pera, kundi ang bigat ng katotohanan na kailangan mong harapin. Paalam, liham, ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Silakbo. Bigla siyang nanlamig. Ang pagkalito ay naging purong takot. Kinuha niya ang folder. Sa loob nito ay mga kopya ng lahat. Mga bank statement, mga litrato nila ni Dayang, mga transcript ng kanilang mga pag-uusap. Lahat. Alam niya ang lahat. Iito ay isang patibong, sabi niya ng pautal habang ipinapakita kay Dayang ang mga dokumento. Alam niya, matagal na niyang alam. Ang mukha ni Dayang ay namutla. Ang galit sa kanyang mga mata
ay napalitan ng takot na hindi maipinta. Bigla siyang tumayo. Kailangan nating umalis dito. Ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Nang sila ay lumingon, nakita nila ang dalawang unipormadong pulis na papalapit sa kanila, kasama ang isang pamilyar na mukha, si Attorney De Guzman, na may malamig at determinadong ekspresyon. Silakbo Reyes, Dayang Mercado? Tanong ng isa sa mga pulis, ang boses ay formal at walang emosyon. Ang mundo sa paligid nila ay tila biglang tumahimik. Ang mga taong dati hindi sila pinapansin sa lounge ay ngayon nakatingin na sa kanila. Ang iba ay naglalabas na ng kanilang mga cellphone. Sumama kayo sa amin. Utos ng pulis. Teka, anong kaso ito? May nagkakamali lang. Sigaw ni Silakbo sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Silakbo Reyes, sabi ni Attorney De Guzman, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sapat na para marinig ng lahat. Inaaresto ka para sa kasong qualified theft at estafa laban sa Sinagtala Holdings. Tumingin ito kay Dayang. At ikaw, Dayang Mercado, bilang kasabwat sa krimen. Hindi. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang may pakana ng lahat. Tili ni Dayang. Itinuturo si Silakbo. Niloko niya ako. Ang pagmamahalan na ipinagbunyi nila kanina lang ay naglaho na, napalitan ng desperadong pagtuturuan. Hindi na sila pinakinggan ng mga pulis. Kinuha ng mga ito ang kanilang mga kamay at inilagay sa likuran. Ang malamig na bakal ng posas ay dumampi sa balat ni Silakbo. Ang tunog ng paglak nito ay ang pinakamasakit na tunog na kanyang narinig. Ito ang tunog ng pagsara ng lahat ng pinto. Ang tunog ng kanyang pagbagsak. Habang sila ay iginigiya papalabas ng lounge, napapaligiran ng mga matang mapanghusga at mga kumikislap na kamera ng cellphone, ang huling nakita ni Silakbo ay ang nakakalat na laman ng pulang maleta sa sahig. Isang larawan ng kanyang masayang nakaraan na ngayon ay naging ebidensya ng kanyang miserable at tiyak na kinabukasan sa loob ng kulungan. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang isang wildfire. Ang mga mukha ni na Silakbo at Dayang, gulat, galit at nakaposas ay nasa lahat ng news channel at sa front page ng bawat pahayagan. Ang iskandalo ng CEO ng Sinagtala Holdings ay ang pinag-uusapan sa buong bansa. Ngunit sa loob ng Villa Makiling, mayroong isang kakaibang katahimikan. Maagang nagising si Liham. Hindi tulad ng mga nakaraang umaga sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang paggising ay magaan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang peking ngiti na kailangan niyang isuot. Sa unang pagkakataon, huminga siya ng malaya sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa sala, nakabukas ang telebisyon. Ipinapakita ang paulit-ulit na video ng pag-aresto. Nakita ni Liham ang mukha ni Silakbo. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng desperasyon. Nakita niya si Dayang, sumisigaw at nagwawala. Ngunit wala siyang naramdamang galit. Wala ring tuwa. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa. At pagkatapos ay wala na. Kinuha niya ang remote at pinatay ang telebisyon. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Hindi na niya kailangang panoorin pa. Maya-maya, bumaba na sina Huni at Sinag kasama si Yaya Ginhawa. Ang mga bata ay nagtataka sa mga nakahandang maleta sa may pintuan. Mami, aalis po ba tayo? Tanong ni Huni. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Lumuhod si Liham para maging kapantay nila. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado? Pinili niya ang pinakasimpleng katotohanan. Oh, mga anak, sabi niya sa malumanay na boses. Lilipat tayo sa bago nating bahay. Isang lugar na mas maliit, pero mas masaya. Isang lugar na malapit sa dagat. Talaga po? May dagat? Masayang tanong ni Sinag. Ang mga mata ay nagningning. Tumango si Liham. Oo,
At doon, magsisimula tayo ulit. Tayo lang tatlo. At si Yaya Ginhawa, syempre. Isang malapad na ngiti ang isinukli ng matandang Yaya. Mula pa kagabi, hindi na ito umalis sa tabi ni Liham. Isang tahimik na anino ng suporta. Niyakap ni Ginhawa si Liham ng mahigpit. Tama ang ginawa mo, anak, bulong nito. Ang ama mo, tiyak na ipinagmamalaki ka. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Liham. Hindi sila nagdala ng maraming gamit. Ilang maleta lang ng damit, mga laruan ng mga bata, at ilang mahahalagang personal na bagay. Ang lahat ng karangyaan sa Villa Makiling, ang mga mamahaling muebles, ang mga painting, ang mga alahas na bigay ni Silakbo, ay iniwan niya. Ang mga ito ay hindi na bahagi ng kanyang pagkatao. Mga simbolo na lang ito ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Bago sila tuluyang umalis, isang huling sulyap ang ibinigay ni Liham sa kabuuan ng bahay. Dito siya nangarap, dito siya nasaktan, at dito rin siya natutong lumaban. Paalam, bulong niya sa hangin. Sumakay sila sa isang simpleng sasakyan, hindi sa mamahaling kotse na dati niyang ginagamit. Habang umaandar ito palayo sa malaking gate ng villa, hindi na lumingon si Liham. Tumingin lang siya sa rearview mirror. Nakita niya ang Villa Makiling na unti-unting lumiliit, hanggang sa ito'y naging isang maliit na tuldok na lang, at pagkatapos ay tuluyan nang naglaho. At sa kanyang pagkawala, naramdaman ni Liham ang pagkawala rin ng bigat na matagal na niyang pinapasan. Ang biyahe ay mahaba, ngunit payapa. Habang papalayo sila sa magulong syudad, napapalitan ng lunti ang mga puno at bukirin ang tanawin. Nakatulog ang kambal sa likod. Ang kanilang mga ulo ay magkadikit. Makalipas ang ilang oras, naamoy na ni Liham ang alat ng hangin. Narinig na niya ang alon. Dumating sila sa isang maliit at kaakit-akit na bayan sa tabi ng dagat. Ang kanilang bagong tahanan ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. May malawak na beranda na nakaharap sa karagatan. Ito ay maliit kumpara sa palasyo na kanilang iniwan, ngunit sa pagpasok pa lang nila, naramdaman agad ni Liham ang init ng isang tunay na tahanan. Nang magising ang kambal, hindi nila maitago ang kanilang tuwa. Agad silang tumakbo palabas, hinahabol ang mga alon sa dalampasigan. Ang kanilang mga halakhak ay tila musika, ang pinakamagandang tunog na narinig ni Liham sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo siya sa beranda, pinagmamasdan ang kanyang mga anak, habang si Yaya Ginhawa ay naghahanda ng merienda sa loob. Dito, sa harap ng malawak na karagatan, sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, naramdaman ni Liham ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang katapusan ng kanyang paglalakbay. Ito pa lang ang unang umaga. Ang unang umaga ng kanyang kalayaan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng sinagtala. Holdings ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita. Sa huling narinig ni Liham, sina Silakbo at Dayang ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng maraming taon sa bilangguan. Ang balita ay dumating sa kanya hindi bilang isang tagumpay, kundi bilang isang tuldok, isang formal na pagsasara sa isang kabanatang matagal na niyang isinara sa kanyang puso. Sa tulong ni Attorney De Guzman at ng Board of Directors na nanatiling tapat sa alaala ni Dakila, dahan-dahang bumangon muli ang Sinagtala Holdings mula sa abo. Bilang may-ari ng pinakamalaking share, si Liham ang tumayong bagong pinuno. Ngunit hindi na siya bumalik sa magulong mundo ng korporasyon sa syudad. Mula sa kanyang tahimik na bayan sa tabi ng dagat, pinamunuan niya ang kumpanya ng may bagong pananaw. Isang pamumunong nakabase sa integridad at malasakit. Mga bagay na winasak ni Silakbo. Ngunit ang tunay na pinagkakaabalahan ni Liham ay hindi ang mga numero at papeles ng kumpanya. Ang kanyang puso ay nasa isang maliit na pangarap na sa wakas ay kanyang natupad. Sa dalampasigan, ilang hakbang lang mula sa kanilang bahay,
Nakatayo ang isang maliit at kaakit-akit na kapihan. Gawa sa kahoy at salamin, may mga mesang nakakalat sa buhanginan sa ilalim ng lilim ng mga puno ng niyog. Ang pangalan nito, nakasulat sa isang simpleng signboard na kahoy, ay Kapihan ng Pahinga. Dito, araw-araw, abala si Liham. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang may-ari na siya mismo ang tumatayo sa counter. Siya ang kumukuha ng order, siya ang nagtitimpla ng kape, siya ang nakikipagkwentuhan sa mga lokal at turistang dumarayo. Ang bawat tasa ng kape na kanyang inihahain ay tila may kasamang kapayapaan. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng counter, isang pamilyar na bisita ang dumating. Si Attorney De Guzman, nakasuot ng mas kaswal na damit, ay naupo sa isa sa mga upuan. "Attorney," bati ni Liham, isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. "Napadaan po kayo. Anong gusto ninyo?" "Ang dati," nakangiting sagot ng abogado. "Alam mo na, Liham, sa lahat ng kliyente ko, ikaw lang ang nagtitimpla ng ganito kasarap na kape." Habang inihahanda ni Liham ang kapeng barako, tiningnan siya ng abogado nang may paghanga. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay malayong-malayo na sa desperado at nasasaktang asawa na lumapit sa kanya halos 1 taon na ang nakalipas. Ang Liham ngayon ay panatag, masaya, at higit sa lahat, buo. "Kamusta na ang hatol sa kanila?" tanong ni Liham. Ang boses ay kalmado. "Pinal na. Mahabang panahon silang magbabakasyon sa kulungan," sagot ni Attorney De Guzman. Tinitigan niya si Liham. "Wala ka bang nararamdamang galit?" Umiling si Liham habang inilalapag ang tasa ng kape sa harap nito. "Wala na po. Ang pagpapatawad pala, hindi para sa taong nanakit sa'yo, para pala sa sarili mo. Noong pinatawad ko siya, pinalaya ko ang sarili ko." Sa di kalayuan, sa dalampasigan, nakita nila sina Huni at Sinag. Masaya silang nagtatampisaw sa tubig, naghahabulan kasama ang mga alon. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa kapihan, isang purong tunog ng kaligayahan. "Mukhang masaya sila rito," sabi ng abogado. "Masaya po kaming lahat," sagot ni Liham. Nang makaalis na si Attorney De Guzman, lumabas si Liham ng kapihan at naupo sa isa sa mga upuan sa buhanginan. Tinawag niya ang kanyang mga anak at tumakbo ang mga ito palapit sa kanya. Basa ang mga damit at buhangin ang mga paa. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit, nilalanghap ang kanilang amoy na pinaghalong alat ng dagat at tamis ng pagkabata. Habang papalubog ang araw, pininta nito ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang tanawin ay perpekto. Dito, sa kapihan ng pahinga, sa harap ng walang katapusang dagat, sa piling ng kanyang mga anak, natagpuan ni Liham ang lahat ng kanyang nawala. At higit pa, natagpuan niya ang kapayapaan, natagpuan niya ang pag-asa. At higit sa lahat, natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya si Liham, ang asawa ni Silakbo. Siya si Liham, ang ina ni Huni at Sinag, ang may-ari ng isang kapihan, isang babaeng binuo muli ng kanyang mga pira-piraso, at iyon ay higit pa sa sapat. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Ang kwento ni Liham ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ang paglaya mula sa isang mapanakit na nakaraan ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagtanggap at pagpapatuloy sa buhay ng may bagong pag-asa at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung meron kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi sa comment section sa ibaba. Ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay.
Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!